So thank you, Ma'am Sheila, for introducing our media partners. So this activity is in partnership with PIA Aklan and the Aklan Public Information Officers Association. So it's very timely that we could have this press call in order to address some issues and concerns that of course affects our community in relation to the agency where you belong. So we are very much glad for that. And so our press conference is entitled on Healthy and Safe Summer Vacation 2025. So we know na sa kada isang kataon ay may ating mga agency concerns at mga pinatutukan ng mga issues and concerns affecting our community right now. So at this point in time, before we formally start the question and answer portion, I will request each one from each agency to give some sort of opening statement regarding what is being the focus of your agency right now as of this time, sir. So let's start with SFO1 and 2, sir. Once again, good afternoon, everyone. I'm Senior Fire Officer 1 Follow Vicente Martin Tununi, Sergeant Chief Intelligence Investigation Section Officer of Province of Aklan. Well, with regards to Sir Reynard, a very brief precise on what is the main focus of our agency. Of course, is more on the prevention. Prevention aspect on the occurrence of destructive fires. That's number one. And siyempre, hindi naman wala yung namin immediate response when it comes to fire incident. Thank you, sir. Thank you for asking the question. So that so part of our media partners. So nabati ang natanong do ang focus so far at Office of the Provincial Fire Marshal at ang BFP Aklan. Okay, next we will have to hear short introductory statement coming from our Provincial Health Office, Ma'am Mitchell. Good afternoon. I am Mitchell de la Cruz, Health Program Officer from Provincial Health Office and your Health Promotion Unit. So, sa kami na sa Provincial Health Office, the focus man namin ay on prevention side, especially makaroon na tag-init, no? Kailangan natin karoon do piligruman, masakit na pwedeng mag-abot like mga heat-related diseases, mga heat stroke, heat exhaustion sa iba pa. So, importante nga masayaran natin kung paano yung maiwasan ang natin nga pwedeng obrahon during emergency cases. So, kami sa DOH, no, may aming ginapagawa nga beat the heat tips, no? So, di kami ng mga health tips kung paano natin maiwasan ng mga heat-related diseases. Thank you. Thank you, Ma'am Mitchell. Let's go on with our Provincial Police Office, Police Major De Los Santos, sir. Good afternoon to everyone. So, in behalf of my Provincial Director, Police Colonel Arnela Ramos, the Aklan PDO have this activity dubbed as the TikTok Sumba 2025. So, for the TPP, we have our public safety and security efforts in partnership with the different agencies like the Bureau of Fire, Department of Health, the local government units, in delivering the security of the community. So, lagi kami nakafocus dun sa safety and security of the community, especially sa mga places of convergence like the airports, seaports, the terminals, and other areas. So, that's all. Thank you, sir. And last but not the least, of course, from the Aklan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Sir Jason. Thank you, Sir Raymond. Good afternoon, everyone. Again, I'm Mr. Manuel J. Mondo, your local PRR Officer 4 of your PRR Aklan. Our office is in charge to manage adverse effects of the different hazards in our province. This includes but not limited to fire, health-related hazards, and kasama na rin yung security and safety natin. No? And siyempre yung mga hydrologic hazards natin at saka geologic hazards. So those are the main concern of the office right now. Thank you, sir. So, sa our media partner, no, nabatian natin nga ang topic is on healthy and safe summer vacation 2025 at nag-drive, no, dahil ang mga programs na
ginakastarong kalahaton regarding on summer vacation. So, without much ado, let's go on na siguro with our question and answer. With our media partners. So, to our media partners, siguro ay one after the other. One question na or one question per ano sa atin na Pwede ba one question, one follow-up? one question, one follow-up po sa atin na mga guests. Okay, so who will start? Perhaps, sir, sa take na lang. Good afternoon, sirs and ma'ams. I'm Sandro Salazar from K5 Luzon, Manila. Okay. Ang topic natin is all about the healthy and safe summer vacation 2025. We all know na madami po mga students, parents, at mga family na magbabanding ngayong summer season. At syempre, may nakita karon nga kaya hindi maiwasan nga ma-expose sila sa init, especially mga nag-aalko sa mga beaches, sa mga iba na mga lugar na mag-spend time sa nagkaroon nga pamilya. To ano mga pwede na nag-ubrahon para hindi sila makaangkon yung mga sakit nga inatuga it grabing init niya sa ano nagkaroon nga probinsya. Anyone can answer or pwede man si ako nga PHO mismo. So, thank you, sir, sa din question. No? So, kaina, may mention na ako to DOH na amon nga slogan na beat the heat, no? Na ginapagawa, no? Sa among IBC material. So, pwede din kita mag-enjoy in summer, basta maiwasan natin ito. Pwede nga sakit nga magtuhaw. So, mga preventive measures na nagkaroon nga gina-advocate, ito pinakauna ay hydration, sir. So, kaya yung pinaka-importante, simple na ito yung maubra para hindi kita ma-dehydrate. No? Bisan nga nito no, makita ginauhaw, hay, sige ko na ito ito pag-inumin tubig. Actually, gina-recommend nga ninagdama, especially no, sa mga workers na ito, meron nga expose na sila, anong mga farmers, construction worker, mga delivery driver nga natin na kung possible ay makainom kita rin 1 cup of water every 20 minutes. So, una na yun, unang ubrahan natin ay hydration, nag-inom kita tubig. Pangaywahay, iwasan natin kung possible na ma-expose na sila during 10 a.m. hasta 4 p.m. During biro oras na medyo peak heat, no time na grabe o ano rin sila. Next, kung possible, magsuksok kita ng mga prestong lambong, no, mga cotton, para hindi pa magdugang sa init at aton nga lawas. Next, kung sa mga pamilya natin, no, may mga maintenance or kita man mismo, pinatong palipatan nga ignon ng mga maintenance, especially sa hypertension or sa diabetes dahil sa sobrang init nga na high, pwede na mag-trigger yung condition nga na batcha. Ma'am, may mga recorded na makita na spend time sa family or bakasyon pero may incident, di ba, na natabo na tumana sa tumatunga tama na imo so for example sa sand, alumana or gasoline na lang imo pero na-heatstroke alumana gihapon imo or nagkakot imo with cramps, alumana heat cramps or other heat-related alumana sakit. Sir, I'll answer na lang your question. So, in relation to your question, sir, actually during the Holy Week season, kasi part with Imam Sampa, we have already recorded a total of 7 mga fainting, likewise mga health-related, mga elevated BP. No, daya ay na-recorded na ito ng mga investigahan natin dito sa different areas natin like Manduyong Hill, may ato ng Santiago, no? But some of the MDRRMOs have not yet submitted
do ata ng mga other reports. So, posible para yung meron mga magsaka. And likewise, as the days go by, dahil nga rin nagkikitan nato do pagsaka man, itadot niya heat index based on the 5-day computed forecast ni Pag-asa ay posible, no? Posible ba ibang mga magkakura? So confirm ko lang sir, within sa atong na province sa Taclan, 7 to 9 ka na atong makaroon na dito diskutihan. Yes sir, heat-related injuries Oh. and illness, likewise, pero mga elevated BP like may mga hypertension. Sige sir, thank you so much kay Sir Jeffrey at kay Ma'am Eugene. Thank you, sir. So next, from our Rajnan, sir. Good afternoon everyone. Question lang kay ma'am, bali follow lang man niya question kay sa atong kay Bansa K5. Ma'am, may una may mga vacation, gapaligos sa mga dagat. Kung na ako sigurado kung makaroon ko may nabiktima ko kay sugod it puro butikya. Kung naman ma'am may mga nasisting karon, agandang ginagamit nga first aid kuno ay nagtulog niya, ginagihian, ginabutan niyang gaw. Gusto ko masayaran ko na lang, ginalong pinakaangay na bagay nga pang first aid karon din. Kung di ko na matatapan doon ay gadakot sa heart. Diba? Debris mo naman. Thank you, sir, sa doon yung question. No? Sa bigaw din sa mga posibilidad nga matabo no, during bakasyon sa baybay. So sa ibang ano, sir, nga ginagawa nga first aid nga ginagamit, tagtihin nga ginagawa mo. So wag na mo nun gina-recommend sa health kasi unang-una, hindi siya, ano tawag ka na, hindi siya health, malimpyo. Hindi siya malimpyo kasi nga doon natin sa rawas, ang gina-consider doon nga, hindi siya malinis. So, sa doon nga case to first aid natin current high, kung possible, limpyohan anay natin, hindi malimpyo nga tubig, kung sabon, din nga portion nga kung silid, imongin, kadhan din nga tawag ka lang, bigyan na ng katon. Kung after ka nun, kung malimpyohan din ibaw, pwede kita natin dahil ibaw ma-check no, sa atin yung pinakamalapit na health facility, kung ano yung ka severe, kasi pwede mo lang ma-manage o sa aton nga health center or kung medyo give na daw mo sa aton nga hospital para sa proper treatment. Pero knowing kami sir sa ibang na itong ginamay kayo ng mga bago na ginagamit ko din. Ay, imaw ma'am patikat sa vinegar nga ma'am. Kung naman tabi ginabasa that vinegar, ginahugasat vinegar. So far sa aton officer nga first aid treatment, so far wag pa man gid nato nakita ang i-recommend kung paggamit ito yung nabala ng vinegar. Okay, thank you ma'am. Kay Sir Jeffrey lang, may naisipan na ba ko naman sir nga kung namatay may mga disgrasya baka bunga nga nagugumos ay kung namatay wait na yung first aider ba o nagasakit baga pero mga unang mismo nakikita ikat mga bystander o unang nakasaksi. So ano concern o barahon nga tip ay mo ba aron nang salba ra hindi ko mag CPR. Ano concern o unang obrahon? Yes, thank you so much Sir Daniel, no? And very timely nga nila tayo ng summer season. Puro mga tumulambong na kontakto sa mga bodies of water, this includes through aton nga dagat, kasubaan, and likewise through aton yung mga inland, no, mga water, like sa mga swimming pools natin. So, with your question, sir, regarding sa first aid management or kung ano pinakaunang uglawon kung kita maka-witness in isang drowning incident, unang-una, sir, ang tanong natin natong sarili, kung kita ay do you ready baga na mag-responde sa isang drowning incident. May mga levels na nabi mo, sir, kaya kailangan kita katandaan. Siyempre, isa-alang-alang kita permit natin to safety with aton responder or kung sino man na kung pwede ka magabulig sa atin ng pasyente. Kasi based on record, we have this incident no, in Awili, likewise in Numancia, nga pati yung nagbulig ay sandaman, may nagumos man.
it's not easy to respond on an actual or active drowning incident. So, unang-una, make sure na safe ikaw. Ask yourself if you are capable enough to swim, no? What type of swimmer are you? Are you a learner swimmer or a strong swimmer? Yun yung important sa iyong sarili. No? Kung hindi ka capable enough, then do not jump into the water. Abo kita mo ground, pwede kita reach, no? Pwede natin abutin mo, kung kaya na lang natin yung mga abutin. Pwede kita magamit throw something floatable, like for example, may una na life buoy, no? May una na mga salvavida malapit. May una nga mga buto, pwede mo imong ihabuhi lang sa victim para makapiyutan na. So you can do that. Pwede man mag-row, no? Kung may bangka, may balsa, or something na may magamit kita na para mag-respond, you can use that also, no? Row. And kung masunod is rowway. Rowway is kung manabaw, pwede ikaw mamag-agi sa gilid habang gawin ka sa kanto, no? Imong gatamo ka or gapamubaybay ka para maabot ni puri yung mga pasyente. And lastly, kung mayad ka pula mo, then you have to go. Ibig sabihin, you jump into the water, mapulig ikaw, ma-respond ikaw. So there are so many types of rescuing a person. Now, another question is, what if nagumos na siya? No? First things first, with the PHO, no, our project, yung BLS or CPR ready Aklan, dapat ma-inculcate natin na each and every one of Aklanon people should know how to apply CPR. So, push hard and push fast in the center of the patient's bare chest. So, dapat magkatigo kita, no? Actually, you can access the training in all our MDRRMOs and PHOs natin. Free na imong pwede ka mo makapagpa-training para natuwa pag nag-abot doon yung insidente, everybody knows how to apply CPR because CPR is part of basic life support. Pinaka-basic na masuporta natin sa atin yung mga pasyente kung atin yung pasyente baga madugaan yung ginhawa or nagpunto ng pagtibong itaan ng puso. So that's why it's called basic life support. So free of charge to mga training, you just can invite us, no? You have to write letter, address to the governor, attention to Leslie Anduces, no? And yours truly, para ma-dispatch no kami yung mga angels, ni Sir Pao, no? And grupo man ni Sir De Los Santos, may mga trained na kita instructor from PNP to assist you, no? Pagkatulaan din naman ka mo with this. And of course, pag naka-provide na kita yung CPR, no, don't forget to still bring the patient to the nearest healthcare facility. May it be RHU or hospital. Kasi may unang kita tinatawag ng mga secondary drowning. This is due to pulmonary edema. So that's why we look forward na i-safeguard din natin yung patients for that. Okay, thank you sir. Last lang kakon. Also gali ma-concern do mga inland resort tapos may mga pool sanda. Concern ko lang, sanda ba nga tanan doon ay may lifeguard? Kung uwa man ay may mga agency ba kita government nga nagapasiguro nga may lifeguard sanda. Thank you sir. Very good based on the memorandum circular of our DOLE and likewise tourism management natin, all resorts, hindi lang pools, kundi mga resorts in the beaches, no, even the rivers, are required to have their own lifeguards. No, these lifeguards supposedly are graduate of lifeguard training course provided by the Philippine Coast Guard, the Red Cross, PFP, PDRRMO, local DRRM offices, municipal man yan, no, and Department of Health because they also offer the course. So pwede isa na mag-take ka ron. And likewise, at least my first aid and BLS training. So these lifeguards are actually our safeguards from the imminent danger kung saan na magpapaligo sa bodies of water. Thank you sir. Thank you ma'am. Thank you sir from President Nadine. Let's proceed.
proceed to our to the media, sir. So, my question na sir is, let's go sa safety na natin kasi medyo pag ako tabi na summer season is medyo mataas ang mga crime rate. So, ano ba yung alam na advice sir kasi sa mga places of convergence, sa mga tao ko niya, ginaiwan na ni Malay. Especially man nga, medyo may kung summer season man isa, kung puso man ka rin sir, kung parking sa left na agad as far as parents. So, first of all, with regards to the places of convergence, our PNP have this police assistance desk. So, may mga nakadeploy kami ng kapulisan sa mga seaports, sa terminals, sa mga beach resorts, and with regards to the mga family na pupunta sa vacation, I advise din na mas maganda kung may maiwan na kahit isa sa bahay nila. Pero kung sakaling hindi talaga maiwasan, subukan nila yung kapitbahay, i-inform nila na itingin-tingin ng bahay namin habang wala kami. At the same time, kung may mga CCTV sila, mas maganda kasi yung CCTV kahit nasa malayo ka, pwede mo mag-view online sa gabi, makikita mo, baka may intruder dyan, ano ba. And at the same time naman, ang aming kapulisan ay mayroong mga different deployment sa mga highways, malaanan nyo, may mga pulis kami dyan sa mga crossing, mga convergence, pinag sa KTTP. So, tuloy-tuloy pa rin yung efforts ng PNP na police visibility during weekend, our kapulisan natin sa mga police stations, lalo yung may mga coastal areas, pinusitahan nila through police visibility yung mga resorts, at sinusigurado na yung mga tourists natin na itaki na secured. Narinig ko po kasi yung respired and residential first. Yes sir, that's great. Every time pag lumalabas pa rin ako ng summer vacations yung mga families, may mga incidents of destructive fires tayo. Number one of which, kasi most of the time, iniiwanan natin yung mga appliances natin na nakasaksak. At times also, kadalasan ng government sa atin, so there is the source of electricity. So minsan, there's an control in terms of electricity. Minsan may mga matatagal ng bahay, duman, may wala kang check yung mga lines nila. So there's a possibility of course of fire incident. Now with regards to grass fire naman, so we have this thing na tawag tinapon na konti, especially at taas ng lilit na yun. So na-amplify yung heat ng sunlight because of this broken glasses, especially kung yung mga limutan. Tapos tinatapon ng bahay. So that's one of the causes of our grass fires. And if it's okay, mabalik din kayo sir, with regards sa drowning. Kasi since it's a summer also, pinag-usapan yung summer, ang daming lasing. So kung makikita natin, most of the individuals na nalulod are nakainom, or yes, it's intoxicated. So kung inom po tayo, make sure kung ganap tayo ng kabati na hindi kasi kung magsiswimming. Much better. Huwag na lang tayo mag-swimming, or huwag na lang tayo puminom. So, Any other follow-up question from our DG partner? From our base applicant cable TV, sir? Okay, from PIA applicant, Ma'am Sheila. Regarding sir sa ato na experience ng Cardinal Heat Index, so until when ako na-sir na experience? Kasi although may nag-uwan yun, pero ano mag-uinit. Okay, thank you, ma'am. No? Currently, the pag-asa have not yet forecasted kung when mag-end during ang summer season. So, with that note, siguro, we cannot
still say when will this end, no? Ato nga sobrang init nga nabalyagan dahil summer season kay mata naton nga even tag mga umakakita araw yung tagita, no? But currently do ato na makaroon nga mabalyagan is nasa 42 degrees Celsius heat index kita. This is the highest heat index for Rojas City, which is the nearest in Aklan. So dahil ato na ginaadap na gina-post nato every day, no? And we will request man ato yung mga media partners to please, no, also amplify this posting para ma-aware man, no, ato nga mga pabubuyo na kung ano ka init, no, ato nga ginabatyagan with our community right now. So raya ka lang, nag-fluctuate abi, no? May una naga-44, may una naga-43. We have the lowest is 38 degrees, and we have the average up to 40 or 41. So ganoon siya. So with this, nagpaalala rin kami, no, yung ka-up from Bureau of Fire, kay Ma'am Sahel, kay Sir De Los Santos Security and Safety, and us in PDRO, which is monitoring kudaya nga aton nga summer season, and of course aton nga heat index, to please be very careful, no, when we going out of the house. Avoidin natin direct exposure sa sunlight pansamantala man lang. Dahil po mag-abot man doon yung season, sigurado ako mariklamo man dahil sa dara, kahaman ka lugan-lugan, silitaw sila. So magkaroon pagsawaan natin sila. So pagtibugan ay tibugan man. Thank you, ma'am. Sir, no? I don't know kung na-mention kanina, and na-mention ni Sir kung ilang sir, ano mga mga incidents. Na-mention ba agad ako ay kung bakit? Again, with regards to our fire incident, compared last year, so hindi ko man sa rin sa conclusion, pero at least nagawa nila. We want as much as possible sana zero. Pero the good thing is last year, we have a total of 90 fire incidents from January to this date. But for this year, from January to present, we only have 38 fire incidents. So, somehow it's a good news for it. Kasi bumaba. And I would like also to acknowledge ng ating mga tanod, yung mga community partnership groups that we renamed natin as first responders when it comes to fire incidents. And also, sa help din ng ating PDRR with their new doctor. So, ang laking tulong when it comes to the supply of water to the fire incident. And let's say, most of the fire incidents po natin is mais natin sa residents ng fire. Ay, tips lang, sir. Halimbawa, syempre, uso bakasyon, sir, no? Bakasyon, lakad sa ka. So, syempre, anong mas bayad na dapugrahon before sa nakatanin sa balay? Para, since, paano kita mapalian na lang, sir? Okay, so this is part of the fire safety tips before leaving your houses. Number one is, of course, to turn off anything, especially yung mga appliances natin. Yung gasol, yun. Yung mga lutuan natin, make sure pinatay natin yan before tayo lumalas. Kasi yun naman talaga yung mga common things. Electric fan, that's number one. Kasi number one sa electric fan, 24/7 yan ako lang napay. So that's one. Siyempre, umibigay yan ang property. Now, also, hindi lang residential structural fires yung pinag-usapan natin. We also have the vehicular fires. So before umalis yung sasakyan, make sure that condition din yung sasakyan. To avoid also accidents in the roads, aside from fire incident. So yung po lamang, it's always more about checking before. Dapat na nyo na palagi sa mind natin yung safe bago na this. Statistics na to, sir, no? So, ano, sir, usually yung common may or dalilan na atong mga fire na incident na sa programas sa mga? Yes, ma'am. This 2025, yung top 3 natin, top 3 causes natin is open flame, yung mga bonfires, o yung mga hindi after nun magsisindi kami para alisin yung lamok,
But then again, napapabayaan. So, nagkaroon tayo ng unattended bonfires during the Lenten season, holiday pa, holiday. So, yung mga unattended candles, yung isa rin, of course, number one, so, pinaka-common is pinaka process. Thank you. Kay Sir Lesson, nasa Parks and PNP, about sa ating Zumba 2025 campaign. So usually, Sir, sir, yung atong mga activities dapat sir, no? Sa ating sa PNP. So sa PNP, ano yung mga activities, mga efforts namin. Una rin nga yung deployment namin sa places of convergence. Meron kami ating police assistance desk kung saan kailangan ng responding, ng assistance ng ating mga tourists, ng ating commuters, laging agad ng mga pulisan natin. At the same time, yung mga hotline namin, yung municipal police stations namin ay laging bukas, 24/7, pwede na tawagan kung may concern sila regarding sa kanilang safety and security at kahit saan pang matters na kaya gampanan ng kapulisan. So, laging bukas ang aming mga kapulisan. Okay, so thank you from Sheila no, for the questions and our media partners. Of course, tanaw natin, no, mas masaya, exciting because may summer vacation, but along the way, emergencies and other unexpected event happens without our knowledge. And kung ay medyo mag-isod ng dato na preparahan. It's why very grateful na no, sa ating mga partner agencies for their programs and projects and activities na kung salihin mo makita natin na magihan mo natin kung ano kanami rada mga programs na gina-implement para na maging matawhay, maging healthy throughout the summer vacation 2025 here sa province of Aklan. Okay, so with that, is there any other follow-up question? Basta sa ating mga sa resource persons, sir, kasi may gusto pa kita no, na ipaawad sa atin sa public na wala natin ng mga tana kanina. Okay, so kung may introductory, may final statement. Okay, so start tayo sa MJ man. Okay, so thank you so much, no? And in behalf of the provincial government, Aklan would like to take this opportunity to thank everyone na iyagi makaroon to give time, no? To provide also the necessary inputs related to our preparation and likewise our management for this summer vacation 2025, no? And siguro kamo lang katungtong, no, sa mga gawin before you go, ensure your safety. Likewise, make sure that you have the contact numbers of the emergency hotlines, no? Namon iyan from the fire, sa health, sa PNP, sa DRRM, no? Para kahit tayo up nga big bosses nga mga agencies nga may una ka mo, it would be beneficial on your part. Mas manami abin nga may una ka at hindi mo kinahanglan kesa sa kinahanglan mo ang uwa kagaling in doing your mga hotline numbers. So, it would be good, no, nga ready ka. I am ready, no, by natin yung mga experts. So, din mo lang ato niya pagpadunong. And of course, you know what is good for you, then do it. No? Hindi yun natin mag-isa walang bahala natin yung safety. So with that, may din na adlaw ato tanan nagabukin niya sa gama. PNP Provincial Officer. So the Aklan Police Provincial Office is doing its best to maintain the safety and security for the province of Aklan. Our municipal police stations ay laging bukas, 24/7. Meron kami mga hotline that we have been posting in our Facebook. Lahat ng aming municipal police stations, merong sariling Facebook. Pwede nyo pa na also comments and shares. Makita nyo doon yung mga safety tips kami na laging sinishare sa public. So yun nga, sa mga magbabakasyon, siguro natin na kung mas maganda na mayroong matira na bantay sa bahay nila. Kung hindi maiwasan,
pagigilin sa kapitbahay, at also kung makapag-install sila ng CCTV, kahit malayo sila, sa iba silang probinsya, kahit ibang bansa, kaya pa rin nilang mag-view through online yung kanilang bahay. At once meron silang monitor o whatsoever, pwede naman agad-agad nilang itawag sa mga hotlines namin. Saka kung may mga information din sila dyan na makatulong sa amin, wag sila magkatubili na ipagbigay alam sa mga kapulisan namin sa mga municipal stations para mag-maintain natin yung safety and security for the province of Bacolod. Thank you, sir. And let's proceed sa ating page for Ma'am Jill. Thank you, sir. So, in behalf of the Provincial Health Office Aklan, sa daya nga ng summer, no, padayon naman may ginapadugdog ro nga maging alisto at magdahan kita. Pwede nyo i-follow ang mga Facebook page, no, para una ng mga information, no, sa mga preventive na mga health tips dahil nga summer, iba pang mga diseases na pwedeng magtuhaw sa daya nga ng summer. Gabi kita kay Sir, Sir MJ na dapat maging alisto kita, no, i-check nato ng mga advisories na ina-post ng mga PDRMO sa ibang partner agencies natin para maging aware kita kung ano kainit, no, para maiwasan lang din natin sa ringan daw ng mga activities na pwede natin ng brahon. Especially do mga emergency hotline na mention kaina para just in case, no, during emergency, sayo natin kung silang siid at paali natin i-contact ng mga emergency response team. Dato nga amang ginarimind yung mga hit tips, no, padayon natin itong i-follow, stay hydrated, mag-iwas kita na maguha kung possible, kada 10 a.m. to 4 p.m. Magsusok kita request ko nga labong, magdalang tayo, or sombrero para maiwasan natin ng mga heat-related diseases. Thank you. Thank you, ma'am. From PHO, let's hear again from Office of Provincial Fire Marshal. Again, thank you very much sa partners natin sa Licha. To everyone, once again, let us always remember that safety always starts with you. Okay, and at the same time, the fire prevention, hindi lang yung pang fire prevention man, but it should be every minute, every second, every day. So let's practice the safety. Kung ganun sila dapat nakikita sa atin. And lagi natin tatandaan also na the Bureau for Protection is always here. Kasama sila Sir and Ma'am to protect our community sa abot ng aming mga kaya. And we also encourage the community to call first before you come. So yun naman yung once again, in behalf of our Provincial Fire Marshal, Fire Chief Inspector CJ Herrero, thank you very much. Yes, sir. Thank you so much. So to all our viewers, of course, tanong makalat mga live natin sa dahil press con. Hopefully, mag-stick sa atong mga pinulino, sa atong mga daily activities, sa atong mga daily practices, around the mga safety tips we can share natin. Agabay pag hindi magpabilit tayo, maging habit natin about natin through healthy and safe summer vacation 2025. And to all our media partners, thank you for always being with us as we request your presence so that makaabot din no, sa ating mga grassroots level, doon yung mga informative na mga safety tips na agad yung makabulig man sa ating mga kasimanwa sa ating isigkang mga aklanon na maging safe man sa tayong summer vacation. So with that, before we formally end our press con,